Reaction, bago po natin pakinggan ang balita sa dahig na ihahatid po sa atin ni Attorney Harry Roque, pakinggan muna natin si Madam Amy Marcos nung makorner po niya itong si John Vic Remula. Ito po, pakinggan po natin. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege, but ma'am, walang executive privilege kasi binunyag na ninyo sa TV. I must state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong in-effort ng group kapag hindi plano? Sinungaling po, sinungaling. Sino ang kapatid ng magnanakaw? Sinungaling! Isang magnanakaw, isang sinungaling. I think that including into executive privilege already, ma'am. I think. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. So, he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he was I think so. part of the Duterte administration. He still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And such as? Or is there anything you can share? The conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and the President. And kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Was it also siguro parte ho ba talaga ng plano na not to give the media any information because nobody really was talking to the media during that day? Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30. He wrote me again and he said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them copies of the arrest warrant, photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire
operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Nakita po ninyo mga kareaksyon ng kasinungalingan nila. Ito po si Attorney Harry Roque para balitaan po tayo doon sa nangyayari po at mangyayari maya-maya dyan po sa The Hague. Ito na po mga kareaksyon. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Ayan po, nakikita po ninyo. Breaking news. Base sa bagong survey, ngayong gusto ng mga Pilipino ma-extend ang pamumuno ni PBBM until year 2033 dahil sa magandang pamamalakad nito sa Pilipinas. Mga kareaksyon, kung ano-ano mga katarantado ang pinapasakay po ang taong bayan no? Kung ano-ano mga katarantado, yan pala ang gusto nila Umaba pa yung pamumuno ni Bongbong Marcos. Ito nga lang 2025 o 2026, hindi nila alam kung matatapos niya o hindi niya matatapos Kasi mga kareaksyon, nakikita naman po natin ang usap-usapan na ngayon sa social media. Sinong papalit? Anong tawag doon? Sino ang papalit? Kapag kasi mga kareaksyon, kapag pinag-uusapan na po sa social media kung sino ang papalit sa isang presidente, ibig sabihin mga kareaksyon, mayroon ng something na nababasa mga kareaksyon ng mga eksperto o mga taong bayan katulad po ng pahayag ni Carpio. Ito po yung pahayag ni Carpio, alam po natin anti-Duterte ito Pero ano po sabi ni Carpio? Succession clear under Constitution. Ano ba sinasabi ng Constitution? Sino succession? Si VP Sara Duterte. Mga kareaksyon, sa social media po, usap-usapan na po ngayon kung sino ang papalit kay Bongbong Marcos. Ibig sabihin mga kareaksyon, meron na pong nangyayaring rigudon sa likod po ng mga mahabang lamesa, mga round table meeting ng mga mayayaman, mga makapangyarihan sa ating bansa. Dahil ang problema mga kareaksyon, kapag hindi si VP Sara ang pinaupo nila sa Malacanang, kapag itong si Bongbong Marcos, halimbawa, na-overdose, na-overdose, saan siya ma-overdose? O, tanggalin natin na-overdose. Nag-resign. Bumili ng lubid. Kung ano-ano nangyari sa kanya kasi minsan out of control na yung isip niya. Halimbawa lang. Di ba? Ano mangyayari? Sinong papalit? Junta? Sinong papalit? Si Ramon Ang? Sinong papalit? Si Pampilo Lacson? Kasi mga kareaksyon, meron po pinapahayag si Pampilo Lacson Ito ba mga isa pa pong pag-uusapan natin ngayon to, si Bato de la Rosa, sabi po, pero magpo-focus po tayo ngayon mga kareaksyon, kung matatapos ni Bongbong Marcos ang kanyang termino at ang Pangulong Duterte sa araw na ito po mga kareaksyon, ibababa ang desisyon kung bibigyan po siya ng interim release o hindi. Ngayon, kasi pakikinggan po natin si Attorney Harry Roque mamaya, ipapaliwanag po niya lahat-lahat ng posibleng mangyari mamaya-maya. Ngayon mga kareaksyon, ito po yung pinakamalupit dyan. Ito po ang banat ni Conti na lang ang natitira. Magtatago ba siya sa bato forever? Pero that's unlikely. At paano yun? Senador siya. Diba kung government official ka nga, maka-absent ka lang ng ilang araw na walang leave, ang bigat ng parusa o ang bigat ng impact sa sweldo mo. Hindi siya nagtatago. Oy, Conti! Attorney Cristina Conti, hindi siya nagtatago. Hindi siya nagtatago. Nag-iingat siya, baka makidnap na naman. Hindi siya nagtatago. Pabor nga kami na hindi muna siya magpakita. Baka yung atensyon ng taong bayan patungkol dito sa flood control sa nakawan sa gobyerno at sa mga katiwalaan ng Bongbong Marcos administration
ay mapunta kay Bato de la Rosa, mailigaw na naman ang taong bayan. Nung nakaraang panahon, di ba, namatay si Tantongko, mga kareaksyon. Kung natatandaan ninyo, mainit at pumuputok po ang balita doon sa Hollywood ba yun? Na Beverly Hills, na si Tantongko ay natodas at nasa loob ng kwarto itong si Palaka. Ngayon, para mailigaw nila na malinis yung kalat-kalat na pulburon doon sa lamesa, pinauli po at pinadala sa dahig ang Pangulong Duterte na wala po ang atensyon ng taong bayan, media at international community sa nangyaring katarantaduang kaatikan nila doon sa Beverly Hills. Pero maya-maya, mga kareaksyon, nung nagkaroon na po ng natapos na po ang investigasyon, pinatawag po basta-basta ni Donald Trump si Bongbong Marcos doon sa White House. Tapos binastos na niya ng binastos si Bongbong Marcos doon. Pantagin mo, state visit, ang kinakausap niya, mga media, kinukwento si Obama, tsaka itong si Hillary Clinton habang nasa harapan niya itong si Bongbong Marcos. Patawa-tawa, hindi alam kung ano sasabihin kasi alam po ni Donald Trump kung anong katarantaduan meron itong si Bongbong Marcos. Nako! O di ba, Senator Bato, huwag ka muna lumabas. Baka madala sa'yo yung atensyon, i-divert na naman nila yung atensyon. Makikidnap ka. Huwag kang lalabas. Ito pa, bakit? Ito po si Tutasen. Meron po siyang banat kay Bato de la Rosa, si Tutasen. Alam po ninyo si Tutasen, talagang kakampito ni Bongbong Marcos. At itong si Pinky Lacson, talagang lawyer siya ni Bongbong Marcos. O ayan po, mga kareaksyon, ito. Ano sabi ni Pinky Lacson dito, mga kareaksyon? Sabi niya, yung sinabi ni Saldico, parang lawyer siya, lawyer. Hindi siya senador. Attorney, gusto niya maging attorney. Lalaki ka ba, sir? Lalaki ka? Tanong lang, lalaki ka ba? Gusto mo maging attorney? Maraming hindi lalaking attorney, mga babae, gano'n. Oo. Kasi sabi ni Madam Yumaong Miriam Defensor Santiago, sumalangit nawa, meron kang double agent ka daw, double agent. Tinawag ka niyang Pinky, hindi ako, sumunod lang ako sa kanya, idol ko yun. Yung sinasabi ni Saldico on social media, as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para sa presidente, that I will attest na hindi totoo. Biruin mo yan. Paano mo nalamang hindi totoo yun? Yun talaga absolutely untrue or completely false. Nako! Paano nangyari yun? Paano mo nalaman? Nandun ka ba? In-explain sa'yo during election. Ilang maleta naman ang binigay sa'yo ni Bongbong Marcos? Tanong lang, maleta, ibig sabihin yung maleta ang pambakasyon. Rimowa. Marami daw Rimowa doon sa Malacanang. Namimigay siya ng freebie, Rimowa. Nakatanggap ka ng Rimowa? Pinky nakatanggap. Hindi yung hindi yung may 48 million doon sa Rimowa. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, nag-giveaway daw sila ng Rimowa. Namo! Yung panahon ng eleksyon. Di ba, mga kareaksyon, kailangan nating linawin kay Pinky Lacson, Sir, makinig ka. Makinig ka, matanda ka na, malapit ka na. Alam mo ba na hindi ka lawyer ni Bongbong Marcos, senador ka? Bakit you attest? You attest na hindi totoo, pinatutunayan mo na hindi totoo? Yung talaga absolutely true or completely false? Talagang halatang bayad na bayad Anak ka ng... Talagang halatang nagpapaka-abogado ka, sir. Hindi ka abogado, sir. Kaya iwas na iwas ka kay kay Marcoleta, di ba? Anak ka ng... Kaya, mga kareaksyon, ditong si Pinky Lacson, napaghahalata na po ito. Paano ka nanalo ng 2025, sir? Paano ka nanalo? Wala naman masyadong bumoto sa'yo. Paano ka nanalo? Yun ang malaking katanungan, paano kayo nanalo? Ikaw, si Tutasen, si Bam Aquino, si Kiko Basin. Tinatanong ng taong bayan, paano kayo nanalo? Hindi naman kayo binoto ng taong bayan. Anak ka ng... Okay, nanalo kayo dahil marami kayong boto. Saan ang galing? Anak ka ng... Tanong lang, saan ang galing yung boto mo? Binoto ka ng mga... may idol sa'yo. Okay. Dami naman. Ang dami naman may idol sa'yo, sir. Nako, ito mga kareaksyon to. Totoo po ito, mga kareaksyon, Totoo po ito. Sabi ko, di parehas din kasi si Hungab. Tao yan ni Duterte. Para ako na rin
nilabanan si Duterte. Yun ang dahilan kung bakit ako tinanggal agad sa MECO. Dahil hindi ako tumakbo. Pinapatakbo daw itong si Sylvester Bello, mga ka-reaction. Bibigyan siya ng 1 billion ni Bongbong Marcos. Lalabanan po niya si Ungab. Pagka-kongresista doon sa Davao. Hindi po pumayag itong si Sylvester Bello dahil meron po siyang tinatawag na sentido komon, at pangalawa, meron siyang delikadesa, at pangatlo, hindi siya matakaw sa salapi dahil alam niya, hindi niya dadali sa impyerno. Nako. Alam po ninyo, hindi ako nagtataka ako sa mga magnanakaw na kaya nilang nakawan ng kanilang bayan, magsimula sa presidente hanggang doon sa konsyal ng baryo, na kaya nilang nakawan ng kanilang bayan at akala nila umuunlad sila. Hindi nila alam na pag-iiwanan na tayo ng buong mundo! Ito po sinabi na po yan ni Carpio, succession clear under Constitution. Mga reaction, ito si Tutasen, pakinggan po natin. Talaga yata si Tutasen, gusto niya makorner itong si Bato de la Rosa ng mga kidnapper. Namo. Gusto mo talaga makidnap si Bato de la Rosa o hindi? Namo. Ito po mga reaction. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat kay hiniling na makuha mo yung chairmanship niya, especially vice chair. Alam mo, kaya niya. Kaya lang kikidnapin siya. Gago ka ba, Tutasen? Asan yung Pepsi ko dito? Yung Pepsi ko, asan? Pepsi ko. Asan Pepsi? Pepsi. Ay. Tutasen, totoo ba yung bali-balita na marami kang tinotorjak bukod kay Helen Gamboa? Totoo ba yung balita na may mga babae ka? Walang nga ka, Tutasen. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Okay. Hindi totoo yung sinasabi ni Angeliana. Hindi totoo yung sinasabi ni Angeliana na may pagka-ano ka, may pagka-mangkanor. Ikaw ang mangkanor na Senado. Mangkanor. O pakinggan po natin si Mangkanor. Gusto yata niya makidnap itong si Bato de la Rosa. Pakinggan po natin si Mangkanor. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat kay hiniling na makuha mo yung chairmanship niya, especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. SP, yung kay Senator Bato lang, nagpaalam po ba siya na absent siya even budget daily? Hindi, walang, he has nothing in God. Sandali ba? Tingnan mo na, sandali. He has not gotten in touch with me since the break. So is that okay na hindi niya nadedefend? The chairman, Senator Sherwin Gatchalian, will take over. Yes, siya naman ang chairman eh. Mga vice chairman lang sila eh. What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh yeah. Malalaki na sila. It's their own lookout. Ano yung absent siya? Yun ang party. Yeah, absent yun. From November 10 and November 11. Is that okay na hindi nila na-defend yung agency na dapat nire-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat kay hiniling na makuha mo yung chairmanship na yun, especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, talagang malupit po itong si Mangkanor no? Hindi, talagang gusto po niya talaga mahuli si Bato de la Rosa. Gusto na naman niya may makidnap, gusto na naman niya mailihis ang atensyon ng tao bayan dito sa korupsyon na kinasasangkutan po ni Bongbong Marcos, na di umano si Bongbong Marcos ay talagang matakaw sa salapi, sabi po ni Saldico. Si Bongbong Marcos ay bangag sa salapi, mga kareaksyon. Leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong gagawin niya. Di ba? Hindi naman chairman si si Bato de la Rosa Mangkanor. Hindi naman chairman si Bato de la Rosa Mangkanor. Hindi siya chairman. Ano siya ngayon? Umiiwas siya sa mga kidnapper. Napapaligiran siya ng mga kidnapper. Mangkanor. Ilang mga sanction for long absences? Wala naman. I do not recall
anything to that effect. But I will check. I will look at it. Wala Baka siyang meron ako mga namimiss sa rules. Wala siyang hininging tulong despite yung posibleng paglabas ng ICC warrant. Wala, he's not gotten in touch with me from the day that we adjourned before the break. But would he be safer here, considering that he will not allow arrests made in the Senate halls? You know, your guess is as good as mine. Thank you, SP. Ibig sabihin, hindi po siya safe sa Senate. Your guess is as good as mine. Ganyan po ang lagi sagot ni Mang Kanor tsaka ni Pinky. Your guess is as good as mine. Lagi po nilang sagot yun. Yeah, si Mang Kanor gusto po niyang ma-kidnap si Bato. Ay, hindi, ayaw mo makidnap. Ano gusto mong mangyari kay Bato? Mahirap ulihin si Bato, ha? Mahirap ulihin yan, ako. Palagay ko, magkakaalaman pag si Bato ang a-arrestuin na. Kung ang Pangulong Duterte pa ugo-ugo, 80 years old, hindi wala nang kalaban-laban, ewan ko kay Bato kung ano mangyayari sa mga huhuli sa kanya. Hindi ko alam, yung mga kikidnap kay Bato de la Rosa, yung mga kidnapper. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa mga kidnapper. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Ito po mga karyasyon, pakinggan lang po natin ngayon. Ito po yung update sa Dahig, ha, mga karyasyon. I-update po tayo ni Attorney Harry Roque. Re-reactionan po natin, pakikinggan po natin kung ano po talaga ang kalagayan ng ating Pangulong Duterte at kung ano po mga karyasyon na magiging posibilidad. At kung ano rin po ang kalagayan ni Attorney Harry Roque na operan daw po siya sa spine. Sa spine, oo. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Bukas po, 28, ngayon na po yun, ngayon na. Hindi bukas, ngayon na yun kasi kaninang madaling araw yata niya inano to kahapon. magkakaroon po ng pagbasa ng husga ng ICC Appeals Chamber dun sa hinihinging provisional release ni Tatay Digong. So ngayon po, pag-usapan natin ngayon yan, no? So tama na po yung mga issue ko dahil ako naman po hindi ako ang importante. Ang importante si Tatay Digong. Kaya naman po ako naririto dahil kay Tatay Digong, no? At kaya naman ako mas ginugusto na manatili dito sa Netherlands ay dahil rin kay Tatay Digong. Well, ina-emphasize ko po na yan ang mas ginugusto ko na manatili rito kasi kanina, ang sabi ng mga immigration na pagpulong sa akin, ikaw naman talagang gusto mong manatili dito sa Netherlands. Totoo yun. Kung ako'y papipiliin, talagang mas gusto ko rito dahil nga nangako ako kay Tatay Digong na walang iwanan. Pero ako na may abogado. At kung kinakailangan talaga akong pumunta ng Austria at wala akong choice at hindi ako tatanungin kung anong gusto ko, syempre susunod ako sa gusto nila. Ang problema, tinanong ako gusto mo bang lumipad? Di sabi ko hindi, kasi sabi ng doktor ko hindi ako dapat lumipad. Kasalanan ko ba yun? No? At 2 beses ako tinanong, 2 beses ako sumagot. At syempre, ang tanong nila is, di naman totoo yan dahil gusto mo lang dito dahil nandito si Duterte. Well, isa yan sa dahilan. Pero ang talagang dahilan, yung 2 certificate that I am unfit to fly. Pero inaamin ko, syempre, kung ako ang papipiliin, mas gusto ko sa Netherlands kasi at least malapit ako kay Tatay Digong. Di ko man siya nakakausap, alam naman niya at sinasabi ng lahat ng dumadalaw, nasa labas lang ako, nag-aantay sa kanya. Pero, nung ako'y nasa eroplano na at ang buong akala ko ako talaga ay pupunta na ng Austria, ang iniisip ko, pararating ko na lang kay Tatay Digong. Tatay Digong, huwag ka mag-alala, hindi naman kita iniwan dahil nasa Europa pa rin ako. Totoo naman. Dahil miski ako'y makapunta ng Austria, nasa Europa pa rin ako. So tuloy pa rin yung aking pangarap, yung aking pangako na hindi ko siya iiwan. Pero yun nga po, no? Kung ako talaga'y papupuntahin ng Austria, pareho naman kami abogado ni Tatay Digong. Kung talagang yan ang naging desisyon ng hukuman, kung yan talaga naging desisyon ng otoridad, kinakailangan respetuhin. Kaya lang, lahat ng mga desisyon nga, syempre, binabalanse rin yan sa karapatang pantao at meron naman akong karapatan sa mabuting kalusugan. Kaya naman, hindi ako mapipilit na maniwala sa opinyon ng ibang doktor as against yung sarili kong doktor na mga nag-opera sa akin. At yan pong sinabi ko kanina nga sa immigration. No? Na kahit anong mangyari, ang paniniwalaan ko pa rin, syempre, yung opinyon ng sarili kong doktor at hindi opinyon ng mga doktor na kinukuha lang naman blood pressure at saka oxygen. Meron kasi 2 doktor na nag-examine sa akin. Pero ang ginawa lang nila, kinuha ang aking blood pressure, kinuha ang aking oxygen at sinabi fit to fly. No, yung mga nag-opera sa akin, ang sabi, unfit to fly. No? At ang hinihingi lang naman nila is until
8 January dahil ang sabi nga ng aking neurosurgeon, after 2 months, malalaman na natin kung talagang completely successful yung operasyon. Totoo namang masela nitong operasyon sa spine, no? Ano pa naman yan? Pero anyway, ako naman po ay hindi ang totoong istorya sa Netherlands. Ang totoong istorya sa Netherlands si Tatay Digong. At importante po ang babasahing desisyon bukas dahil ito po ay tungkol sa panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Now, balikan po natin bakit meron bang ganitong interim release na tinatawag. Well, kapareho rin po yan ng pagpapiyansa, right to bail. Na kapag hindi naman malakas ang ebidensya, may karapatan na magkaroon ng panandaliang kalayaan ang mga akusado. Pero may pagkakaiba po. Kasi ang system dito sa ICC, ang pagkakakulong, nakadepende lang kung merong mga good grounds para ikaw ay ikulong. Sa Pilipinas, ang pagkakakulong pag merong probable cause. Yung likelihood na merong ang krimen na nagawa at ang akusado ang siyang gumawa. So, malaking pagkakaiba po yan. Dahil yung good grounds, mababang threshold lang po yan ng ebidensya. So, yung probable cause, wala pa pong probable cause at yan po ay titignan doon sa confirmation of charges na naantala nga dahil doon sa issue na kaya ba nga ni Tatay Digong na harapin ang isang paglilitis sa kanyang kondisyon ngayon sa pag-iisip, psychological. No? So yan po ay bibigyan ng kasagutan kasi nag-appoint naman sila ng mga experts para pag-aralan ang kondisyon ni Tatay Digong. Now, bakit importante yung pagkakaiba ng probable cause at saka good reasons? Well, dahil nga po napakababa noong threshold of evidence para magkaroon ng warrant of arrest, binabalanse yan doon sa binibigay na karapatan ng akusado na magkaroon ng interim release. Kasi nga po, wala pang probable cause, presumed innocent siya, wala namang masyadong ebidensya na dapat talaga siyang ikulong, that the evidence of guilt is strong, kaya binibigyan ng interim release ang mga akusado dito sa international tribunals. Yan ay dahil na rin sa katunayan na kapag sila ay nadetena, idedetena sila dito sa Dahig, malayo sa bayan ng mga akusado. No? Dahil nga sa katunayan, sa mga lokal na hukuman, kung ikaw naman ay aarestuhin, diyan ka aarestuhin, no? Kung saan dinidinig ang kaso. At ganyan din dito, kaya lang malayo ang Dahig. Kaya binibigyan ng interim release. Ibig sabihin, itong interim release, ito ay dahil kinakailangan balansehin yung katunayan na sa ICC, makukulong ka miski napakababaw ng ebidensya. So babalansehin yan sa pagbibigay ng interim release. Ngayon, ano yung mga batayan kung ikaw ay mabibigyan ng interim release? Una, yung ebidensya laban sa'yo. Ito ba ay mabigat o hindi? Pangalawa, kung ikaw ba ay may possibility tumakas. Pangatlo, kung ikaw ba ay merong pang pagkakataon na gumawa muli ng kahit anong kasalanan. At pang-apat, kung ikaw ba ay susunod sa mga kondisyones na i-impose ng hukuman para ikaw mabigyan ng panandaliang kalayaan. Now, ang aking basa dun sa desisyon kung saan nabasura ng pretrial chamber yung interim release ni Tatay Digong ay dahil daw hindi naman pinakita na mababaw yung ebidensya o hindi pinakita na mabigat yung ebidensya kay Tatay Digong at saka sinabi nga na hindi masyado na-discuss yung kung siya ba ay flight risk, kung siya ba ay gagawa pa ng ibang krimen. Himay-himayin natin yan. Well, unang-una, uulitin ko na bagamat sinasabi na dapat na-discuss na ang ebidensya ay hindi mabigat labang kay Tatay Digong, alam naman natin na yung warrant of arrest ay nakabase lamang sa good grounds. So ang tanong ko, bakit kinakailangan na patunayan na mabigat ang na hindi mabigat ang ebidensya laban sa akusado, alam naman nila. Sila mismo nag-issue ng warrant of arrest na mababaw lamang ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin ko, bakit kinakailangan i-discuss na the evidence of guilt is not strong, ang basihan sa kanyang pagkakakulong ay mababaw, good grounds lamang. Hindi pa sapat na yun na pinaaresto mo yung tao hindi dahil mabigat ang kasalanan, kung hindi, mababaw nga ang basihan. Good grounds lamang. So bakit kinakailangan mo pang ipakita? No? So yun ang unang-una kong pula. Pangalawa,
Yung mga sinasabi nila na dahilan na hindi ipinakita, na hindi siya flight risk, hindi ipinakita daw na hindi na siya gagawa ng mga krimen, ang sabi nila, hindi daw masyado na-discuss doon sa mga sinumiting pleadings ni Tatay Digong na hindi siya flight risk. Well, unang-una kasi, nagkaroon naman ata ng kasunduan sa panig ng depensa at ng prosekusyon na hindi nila ko-questionin na yung pagiging flight risk at yung capacity na gumawa pa ng krimen si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung ano nangyari sa pag-uusap sa panig ng mga abogado ni Tatay Digong at ng prosekusyon, pero posible po yun. Bakit? Kasi meron ng mga president sa ICC na kapalit ng voluntary surrender, binibigyan automatically at hindi tinututulan ng depensa, ng prosecution ang panandiliang kalayaan ng mga akusado. Nangyari na po yan sa ICC. Voluntary surrender kapalit ng interim release. Ibig sabihin, ang concern lang ng mga prosecutor ay ikaw ay naririyan para merong jurisdiction ang hukuman sa iyong pagkatao. At kapag ikaw ay voluntaryo, papayag talaga sila na pwede kang makabalik doon sa bayan mo. Nangyari na po yan. At yung akusado ay umuwi sa kanyang bayan at kinakailangan lang pumunta sa dahig pag merong pagbibista. Okay? So, natural, may mga usapang siguro naganap at naniwala naman ng mga abogado ni Tatay Digong siguro na talagang hindi na nila ko-questionin yan. Now, nung kinu-question ng mga prosecutor yung issue na baka tumakas nga si Tatay Digong at baka gumawa pa ng krimen, ang sabi ng mga abogado, bigyan nyo kami ng pagkakataon mag-file ng reply para masagot naman namin yan. Kasi nga talagang hindi na namin sinagot yan dahil ang sabi talaga nila, hindi na kinakailangan paglabanan yan at pag-usapan pa yan. Malay namin na magbabago sila ng isipan. So hindi na siya pinagbigyan ng hukuman, which I think is unfair din. Dapat kasi, kung nagkaroon ng pagkakataon ang prosecutor na sabihin na siya ay flight risk at pwede pang gumawa ng ibang mga krimen, dapat pagbigyan naman ng pagkakataon si Tatay Digong na masabi kung bakit hindi siya flight risk at kung bakit hindi na siya pwedeng gumawa pa ng ibang krimen. Diba? Para maging patas lang. Pero again nga, sigurado ako na nagkaroon na ng usapan yan sa panig ng depensa at prosecution, tumalikod sa usapan ang prosecution. Pangatlo, bakit ba nila sinasabi na flight risk? Kasi daw, ang sabi daw ni BP Sara, talagang ang gusto niya, makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Yung kanyang interim release, dapat sa Pilipinas. Yun ba ay indikasyon na pwedeng tatakas si Tatay Digong? Yan ay indikasyon kung anong gusto ni Tatay Digong. Na kung magkakaroon ng interim release, mas gugustuhin niya na pumunta sa Pilipinas. Pero walang ibig sabihin yan na may intention siyang tumakas. Kasi nga, siya yung humingi ng interim release. Kung ang intention na ay tumakas, hindi na sana siya humingi ng interim release at gumawa na lang ng paraan para siya ay tumakas. Ang sabi pa nila, well, ayan nga kita mo yung anak niya, nagsabi na, ano kaya, palabasin na lang natin na kung anong pamamaraan si Tatay Digong. In other words, nagbiro si BP Sara na sige, itakas na lang natin si Tatay Digong. Sabihin na natin nabanggit yan. Ano ngayon? Hindi ba si Inday Sara ang in charge sa legal defense ni Tatay Digong? Hindi ba yung pagiging in charge niya sa legal defense ni Tatay Digong ay nagpapakita na rinirespeto ni Inday Sara yung proseso sa ICC? Dahil kung intention nga niya na itakas na lang ang tatay niya, bakit pa siya makikialam dun sa legal defense ng tatay niya? Di gumawa na lang sana yan ng plano na itakas ang tatay niya na alam ko, hindi gagawin ni Inday Sara kasi sa totoo lang, Girl Scout si Inday Sara. Hindi yan papayag sa anything na shortcut at hindi nasa tamang proseso. Minsan, sasabihin ko sa inyo talaga ang totoo minsan sa tingin ko, dapat hindi ganun si Inday Sara. Pero ganun siya Ang gusto niya lahat in order. Ang gusto niya lahat sunod-sunod. Ang gusto niya lahat pursuant to procedure. Sa totoo lang, sige aminin ko. I disagree na dapat lahat talaga in order. Kasi kapag merong extraordinary circumstance, sa tingin ko, meron dapat extraordinary response. Hindi ganun si Inday Sara. So anong sinasabi nila na si Inday Sara pang nagsasabi na pinaplanong itakas? Hindi po. The fact
na si Inday Sara kumuha ng abogado, the fact na walang tigil na dinidepensahan ni Inday Sara ang mga abogado ni Tatay Digong, the fact na palagi niyang sinasabi, respetuhin ang proseso, the fact na wala siyang planong ginagawa para itakas si Tatay Digong beyond sa kanyang pagbibiro, ay nagpapatunay walang intensyon. At ang importante para nga makita kung may tunay na intensyon ng Inday Sara, tignan mo, meron ba talaga siyang intensyon? Now, pag-usapan naman natin ngayon yung issue na baka daw gumawa na naman ng krimen si Tatay Digong. Ang sabi ng pre-trial chamber, alam mo, yung mga kasong linilitis ay mga nangyari sa Davao kasama na yung siya ay alkalde. Re-elected muli daw ang Tatay Digong at ang kanyang vice mayor ay kapatid din niya na nagpapakita na po pwede silang gumawa ng krimen. Well, unang-una, meron na bang krimen na napatunayan? Wala pa naman. Paratang lang yan. So bakit sasabihin nyo na palibasa alkalde siya uli at ang anak niya, ang vice mayor, who is now acting mayor, yan ay by itself ebidensya na plano niyang gumawa ng krimen uli? Patunayan muna na mayroong mga krimen na nangyari bago sabihin na dahil siya ay re-elected at yung anak niya ay naging vice mayor at acting mayor na pwede silang gumawa uli ng krimen. Pero sa tingin ko, habang hindi pa napapatunayan na may kahit anong krimen na nagawa ang Tatay Digong, walang basihan para sabihin na gagawa siya uli ng krimen diyan sa Davao. Hindi rin kasi kinonsidera ng mga huwes ang tunay na larangan ng politika ngayon sa Pilipinas. Sinasabi nila na ma-influensya si VP Sara dahil siya ay vice president at alkalde pa rin daw itong si Tatay Digong. Totoo yan. Hinalal sila ng taong bayan dahil mahal sila ng taong bayan. Pero ang tanong, malaki bang influensya ngayon ni Vice President Sara? Wala. Kita mo nga, pilit na pinatatanggal siya sa pwesto. Pilit na talagang binabawasan ang kanyang budget. Sinampahan pa ng kasong incitement to sedition. Yan ba ang taong ma-influensyal? Sa katunayan, talaga namang may titulo si Inday Sara, pero halos walang kapangyarihan. Naku, baka magalit sa akin si Inday Sara na sinabi ko yan. Ma'am, sorry ha, pero yan po ang katotohanan. Dahil ang Vice President naman talaga, dahil wala namang cabinet portfolio, talagang nag-aantay lang kung may mangyari sa presidente at siya ipapalit. Kaya nga, yung mga tumututol kay Inday Sara para maging presidente kung mawawala si Marcos, hello, hilo ba kayo? Kaya nga may vice president para siya talaga ang pumalit kapag nawala na ang presidente, di ba? Bakit yung tututulan? Yan lang naman talaga ang katungkulan ng vice president. So nasaan yung influence sinasabi nila ni VP Sara? Wala. Dahil kung if they even bothered sa sistema ng gobyerno natin, wala naman talagang kapangyarihan ng Vice President kung hindi mag-antay na mawala ang presidente. Yan ang katotohanan. Kaya tignan nyo ang activities ng Vice President's Office. Ino-augment niya yung mga trabaho ng line agencies, lalong-lalo na kapag merong sakuna. Kasi nga, minsan, yung executive department sa ilalim ng presidente, clueless kung anong gagawin. Di ba? Pati nga pag may malakas na bagyo, nagkakamot sa ulo si Marcos kung anong gagawin niya. Samantalang si Inday Sara, yung kanyang Office of the VP, alam nang gagawin kasi naka-preposition na yung mga tulong na ibibigay sa taong bayan. Yan ang ginagawa ni VP Sara dahil wala naman siya ibang magagawa. In other words, i-augment yung katunayan na yung mga obvious na dapat ginagawa ng presidente, lalong-lalo na sa panahon ng sakuna, hindi nagagawa at yan ang tinutupad ng kanyang tanggapan. Malinaw naman po yan. So, mali yung sinabi ng pre-trial chamber na ma-impluensya pa rin at po pwede gumawa ng krimen. Ulitin ko po dahil unang-una wala pa naman napapatunayan na may ginawang krimen si Tatay Digong. So bakit sasabihin na po pwedeng gumawa na naman ng panibagong krimen? At pangalawa, hindi totoo na bagamat Vice President si Inday Sara, wala naman talaga siyang impluensya sa Pilipinas ngayon. Dahil siya nga ay mortal na kaaway ng mga Marcoses at siya ay Vice President, ang tanging trabaho ay antayin na mawala ang presidente para mamuno ng walang power vacuum. Di ba po? Well, anyway, isa pa yung sinasabi na po pwede raw gumawa dahil mayroon na naman si Mayor Baste. Well, ganun din po yung argumento ko dyan. Miski acting mayor si Mayor Baste, nakatali naman ang kamay niya. Hindi naman siya pinapili kung sino mga pulis niya.
O di ba? Tinanggal lahat ng mga pulis na tapat kay Baste Duterte. O, ibig sabihin, napakahirap pa rin na maging mayor na hindi kakakampi ng gobyerno. Kasi linilimitahan din ang kapangyarihan ni acting mayor Baste Duterte. At ang pinaka-importanting kapangyarihan na nagkaroon ng limitasyon ay yung pagpili kung sino ang mamumuno sa kapulisan sa Davao City. So, suma total, naniniwala po ako na dahil po dun sa balanse na nakasaad sa Rome Statute na po pwedeng maaresto base lamang sa mababaw na ebidensya, good grounds, kinakailangan mabigyan talaga ng interim release si Tatay Digong. Unang-una, dahil hindi kinakailangan na ang akusado magpapakita na mabigat ang ebidensya. Trabaho yan ng prosecution. Yun ang unang pagkakamali nila. Bakit hihingan mo ang depensa na hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya? Ang trabaho naman talaga diyan ay prosecution. Dahil sila may burden to prove guilt beyond reasonable doubt. Pangalawa, bakit mo sasabihin na flight risk dahil lamang sinabi ni Inday Sara? May pagkakaiba sa salita at mayroong pagkakaiba sa salita na mayroong intensyon na wala namang kahit anong ebidensya na intensyon na isatuparan yung biro na ginawa ni Inday Sara Duterte. Pangatlo, wala namang pong tunay na impluwensya ang BP Sara bilang Vice President na nag-aantay lamang kung may mangyayari sa Presidente at dahil siya ay kalaban ni ni Marcos Jr. Pang-apat, si Baste Duterte, alkalde nga, pero limitado rin ang kapangyarihan at ang pinaka-importanting na limitahan na kapangyarihan ay yung pagpipili kung sino magiging pinuno ng pulis sa Davao City. Pero bukod pa dyan, hindi dapat binabaliwala ng hukuman yung dictates of fairness and justice. Paano naman magiging magkakaroon ng banta na tumakas ang isang 80 anyos na nahuhulog na habang naglalakad lamang? Akala ba nila sprinter ang isang 80 anyos? Hindi po ito dahil si Duterte ay Duterte. Pero katotohanan, pag 80 anyos ka na, mahirap ka na talagang gumalaw. Bukod pa dyan, meron na ngang issue kung kaya pang harapin ni Tatay Digong ang isang paglilitis. Hindi ba dapat on humanitarian grounds, on the dictates of humanity, ikinonsiderahan ng hukuman? So sa akin po, bukas, 28 ng Nobyembre, dapat walang ibang desisyon ang appellate chamber kung hindi dapat mabigyan ng interim liberty si Tatay Digong because that is in accord with justice and fair play. Kahit anong decision po ng Korte will prove that the ICC is not about justice, it is about politics. Agree ba ho kayo or disagree? Agree. Maraming salamat po sa inyo. Agree. Mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama sa ating napaganda reaction video na ito. Huwag po niyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Sabay-sabay po natin antayin ang decision po ng ICC. Sabay-sabay po natin antayin ang decision ng ICC sa araw na ito. God bless you all. Shukran. Duterte!